Guys, baka ma-encounter nyo ang Vortex K8 na no signal. So, ganito lang gagawin nyo. So, unang i-check nyo is kung may power po yung ating K8 na game stick. Dapat meron siyang color blue dito. So, unang mong i-test o i-check is kailangan maayos yung connections natin. Check natin to kung masikip o nakasalpak ng maayos. And then ito, kailangan nakasalpak din ng maayos. So, dapat meron siyang color blue na ganyan. So, ayan siya. So, make sure na naka-intact yung mga connections natin. Scenario number 2, no signal pa rin siya, pero may ilaw na color blue. So, ang una mo i-check is yung HDMI input source. Kailangan nasa tamang input source siya. Kung HDMI 1, 2, or 3 mo ba siya nilagay, so, ilipat natin siya sa tamang HDMI port. So, HDMI 2 ko siya nakalocate, pero nakaswitch yung TV ko sa HDMI 1. So, kaya siya no signal. Scenario number 3, merong ilaw yung ating game stick, pero kung mapapansin mo, hindi naka-intact ng mabuti yung ating SD card. So as you can see, nakalitaw yung ating SD card. May power pero nakalitaw yung ating SD card. So kailangan yan ay nakalubog. So ang gagawin mo, i-unplug mo muna ito. Ipasok mo ng iyong kuko yung SD card. Tulak mo siyang ganyan. Kailangan hindi siya nakikita. Ayan, kailangan nakalubog siya. Ayan. Kailangan ganyan siya. Kailangan nakalubog. Saka mo ilagay yung ating power, USB power. Ayan. So as you can see, gumana naman siya ulit. This is for our scenario number 3, okay? Ayan, nag-power on siya or gumana siya. Scenario number 4, no signal pa rin siya. Pero kung titignan mo, walang ilaw yung ating game stick. Kahit i-press mo na mabuti, i-make sure mo na naka-intact lahat ng mga connections. Pero walang ilaw yung ating game stick. So, ang gagawin natin is magpapalit tayo ng USB cable or yung USB cable for power. So, ito ay i-assume natin na sira. So, magpapalit tayo ng bagong USB cable. So, ito yung sira. Alisin natin. Palit ko itong bago. Okay, so alisin natin itong sira. Ayan, ilagay ko itong replacement. Ayan, so nagkaroon na siya ng ilaw. As you can see, gumana na siya ulit yung ating Vortex K8. Nag-boot na siya ulit or gumana na siya. And lastly, napapalitan mo pag napalitan mo na lahat. Palitan ng cable, chinek mo na itong SD card, itong ating adapter. Sometimes pagka ang adapter mo ay maliit, hindi siya compatible. So, kailangan medyo maganda yung adapter na gamitin natin, yung pang charger yung phone. Huwag natin siyang gagamitin dun sa mga outlet na USB kasi masyado siyang mababa. Or pwede rin yung i-direct ito sa likod ng TV. Make sure lang na i-unplug nyo siya after nyo maglaro. For our controller naman, meron ditong on and off dito sa baba or sa gilid. Ayan. Itong red ang primary controller at yung green ang secondary controller. Primary controller, ibig sabihin siya yung makapag-exit ng game. Okay, so magkaibang color talaga sila. Also, kailangan ito naka-steady. Hindi dapat ito nagpipilik. Kapag nagpipilik ang controller, ibig sabihin hindi connected siya sa game stick. So make sure na naka-plug itong ating transmitter dito. So pag wala ito ang controller natin ay magpipilik. Hindi siya steady. So kailangan pagka nagpipilik siya, i-unplug mo lang to and i-plug mo lang siya ulit kapag nagpipilik. Para mag-restart yung controller. Kapag may problem pa rin yung unit nyo, message na lang kami para i-replace na lang natin. Dahil may warranty naman yung ating mga product.